Narito po ang ating episode ngayong gabi. Alamin natin kung ano ang pakahulugan sa titulong Walang Mabaho sa Babaeng Naliligo. Panoorin natin. Totoo bang amoy bagoong ka? Bakit ganun ang issue sa iyo? Di po totoo yun. O ano ba nangyayari? Sino ba ang nagkakalat nito at sino Si nagsasabi? Mary Rose po yung nagkakalat na pinagsasabi niya po sa mga tao na mabaho daw po ako kasi nagtitinda po ako ng laman loob ng baboy. Kumakapit ba yan sa katawan ng tao? Opo, pero naliligo po ako araw-araw. Saka isa pa, tinututbrushan ko to para sa asawa ko. Ang alin? Tinutoothbrush mo yung kalachuchi mo. Siyempre, para mabango. May ngipin ba? May ngipin? Hindi po. Okay. May pang-toothbrush Bakit po. tayo umabot dyan? Pati ba yan ay chinichismis? Opo. Yang iyong private part? Opo. Bakit kayo umabot sa ganon? Bakit umaabot sa pati yan ay ichinichismis? Ano Ewan ba ko ang po. galit sa iyo nitong si Rosemary po. Rosemary? Hindi ko po alam, ma'am, kasi nga po, nagtitinda lang naman ako ng laman ng loob. Hindi ko naman sila inaano. Hindi ko po alam kung bakit. At yan ba ay pinagkakalat niya sa iba kaya Opo. naapektuhan din ng buhay Opo. mo? Nagtitinda po kasi ako, tapos naririnig ko po lahat ng mga tao na bagoong-bagoong daw, kasi bagay daw po yun sa akin. Ano Ewan ba ko ang po. galit sa iyo nitong si Rosemary po. Rosemary? Hindi ko po alam, ma'am, kasi nga po, nagtitinda lang naman ako ng laman ng loob. Hindi ko naman sila inaano. Hindi ko po alam kung bakit. At yan ba ay pinagkakalat niya sa iba kaya Opo. naapektuhan din ng buhay Opo. mo? Nagtitinda po kasi ako, tapos naririnig ko po lahat ng mga tao na bagoong-bagoong daw, kasi bagay daw po yun sa akin. Kasi daw pumabaho daw po ako. Bakit may pambubuli din kahit hindi lang pala sa bata, no? Hindi lang sa mga kabataan. Nako, ayan ha, napapanood ninyo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes dito sa Face to Face na ito ang problema ng ating society na talagang sa totoong buhay ay nangyayari. Pero ikaw naman ay gumagamit ka ng cologne. Opo, ma'am. Kasi kung minsan May wala pabango namang... pa po ako, ma'am. Oo, dahil sabi nila wala namang usok kung walang apoy. Opo. Pero pwede ring imbentohin dahil baka may ibang galit sa'yo. Baka Diba? po, Baka meron siyang, baka po naiinggit, ma'am. baka naiinggit, Opo. pwede. Eh, naiinggit ka nga ba? Rosemary, pasok! Oo. Masyado ka! Hindi ako naiingit sa'yo! Ang kapal ng mukha mo! Mapanira kang tao! Mapanira ka! Ang kapal ng mukha Dahil mo! nagtitinda lang ako, Ang hindi kapal! kita inaano. Hoy! May ebidensya ka na ako nagsabi! Hira na ang ipinagkakalat mo raw ay mabaho ang kanyang flower. Hindi po, ma'am, totoo yun. Hindi po. Sinasabi ko nga po sa kanya, kung sino nagsabi sa'yo, iharap mo sa akin para magkaintindihan tayong dalawa. Kasi isang beses po kasi, ma'am, sinabi ko pa sa kanya, Be, sabi ko, parang may narinig ako kako doon na na ikaw pinag-uusapan. Keso daw na, pag nadaan ka raw, mayroon daw malansa na naamoy sila. Ayun ang sabi. Oh, Siyempre, saan teka ko lang. nagtitinda ko Kung ako, yun? kung ako nagchismis, ba't kailangan ko pa sabihin sa'yo yun? Sige nga, ang kapal naman ng mukha mo. Mas makapal mukha mo. Di ba sabi ko sa'yo? Ate, o gusto mo magpabarangay ka? Ay, harap mo kung sino nagsabi sa'yo. Wala nga may nagsabi sa akin. O, tingnan mo. Narinig ko lahat. Alam mo, Ikaw lang ang nanggigigil na ako nag-ano, sa'yo eh. ganun. Nanggigigil na ako sa'yo eh. Ate Kapal ng mukha Jennifer, mo. Wala ka naman ebidensya. paano mo mapapatunayan na talagang si Rosemary ang nagsabi? Kasi nakikita naman natin ngayon, nagigil siya talagang, siya ang nagkwento sa'yo, pero parang bumaliktad na parang siya na yung pinagbintangan mo. O nga, Paano mo mapapatunayan? kasi nga po, yung sinabi niya sa akin, Iharap siyempre, mo sa akin. hindi naman mag-aano yun, hindi naman yun maano na lahat ng tao, kung walang may nakarinig sa kanya, siyempre, chichismis yun, may nakarinig na eh. O, hindi ako Marami na. nagchismis. Narinig lang ganun nila. din yun. Pero Ikaw hindi ako nagsabi nun, sa nagchismis. kapatid Sinabi ko mo. sa'yo. Sinabi mo sa kapatid balikan mo. Palikan natin Oh. na. Sinabi ko sa kapatid ko, ate, parang ako si Jennifer pinag-uusapan doon nung dumaan ako. Sabi niya, bakit? Kasi para daw meron raw silang naamoy kay Jennifer. Pero sabi naman ni ate, bakit hindi ko nga alam eh. Kaya sinabi ko kako kay Jennifer, yun lang sa kapatid ko. Pero maliban doon, wala na.
Totoo ba ito, Ate Jennifer, ang sinasabi ni Rosemary? Sinabi niya po yun Oo. sa akin. Pero, Sinabi niya sa'yo, pero... pero sinabi niya rin sa kapatid niya, malay natin, kung may nakarinig ng iba, di... Oh, hindi sinabi ako niya sa nagsabi lahat. noon. Narinig ng iba, hindi ang galing sa akin. Okay, pero naikwento mo kasi, Ate Rosemary, sa kapatid mo. Hindi Opo. ba ito manggagaling sa kapatid mo na meron ding mga sariling kaibigan? Oo, kasi parang pagka naamoy mo ng medyo maselan na Siyempre, sa bahagi... kung ikaw nasa kalagayan ko, di ba? Pangit yun, Oh, masakit pangit yun. ka, pero hindi nga nanggaling sa akin. Concern pa nga ako sa'yo, sinabi ko pa nga sa'yo eh. Pero nga, pwede ba na namang maisip na lang niyang siraan ka kung wala namang pinanggalingan? Hindi ko po alam, baka sa naiinggit lang siya. Ba't naman ako may... Ano sa tingin mong ika-iinggit sa'yo? Kasi po ako nagtitinda po ako, siyempre. Oh. Eh siya, wala naman siyang ginagawa. Nandun lang siya sa Oh, bahay wala nila. nga, dapat nga Eh, ikaw nga, ikaw nga mainggit sa akin eh. Dahil ikaw nagtitinda, ako kahit ako hindi magtinda, Eh, nagkakapera kaya nga eh. ako. Oh. Kakamali ko lang. Hindi ako concern ng ano talaga sa'yo. Kasi tao lang naman ako Kasi eh. kaibigan mo, Oh. dapat sinabi mo Siyempre, mismo. kaibigan mo. Siyempre, Kinausap mo ng bakit? maayos. Iba lahat na perfect mo? Pero dapat hindi mo muna kinento sa kapatid mo. Siya muna kinausap mo. Bago ko kinuwento sa kapatid ko, sa kanya ko Kasi kinuwento. nga, chismosa kayo. Chismosa. Kasi dumaan po yan doon sa bahay namin. Eh wala naman nung iba, isa lang naman nung dumaan, nangamoy na sa amin. Siya lang naman ang dumaan. Bakit naamoy mo yung laman loob? Diba? Siyempre, may tinda akong laman loob. Kaya nga yung laman loob, kasi baho mo. Grabe ka naman. Pero in fairness, tanungin natin lahat ng tao dito sa studio. At eto mismo katabi natin si Jennifer. Ako wala akong naamoy. May naamoy ba kayo? Siyempre, naligo nandito eh. siya ngayon eh. Siyempre, nagugas siya siguro. Dahil nagugas siya ngayon. Wala po, ma'am. Yung naamoy niya kasi po, may tinda ako ng laman loob. Nainitan kasi. Pag nainitan siya, kumbaga, umaano siya. Yung lumalampo siya, sumisingaw siya. Yun. Pero kung sasabihin sa akin mismo kasi, Bakit ikaw yung kahit na bago ako magtinda niya, naliligo muna ako. Kasi napaka-sensitive kasi ng mga ilong ako. niyo. Nagbibilis ako Hindi para talaga. mabibigyan Sensitive ang ang ilong, tinda ko. ha? Ganyan ka, maamoy mo. Hindi pa ako nagugutom. Itong episode, konti lang ang sasabihin ko talaga. Yay! Mga kung ano-anong amoy yung pinag-uusapan nyo eh. Kanina pa ako nagugutom. Hindi ko alam kung anong topic natin. Kare-kare ba ito? Kasi meron laman loob. May nabanggit pa si doktora na pechay. Eto si attorney merong bagoong. Ay, kumpleto na kare-kare. Oo. Gutom na ako eh. May mani din. May mani. Peanut sa Oh, kare-kare. mani, kare-kare. Walang kwenta ang kare-kare pag walang mani. Oh. Alright. Wala ako masyadong masasabi rito dahil ang pinag-uusapan dito ay mga pechay. Ang alam ko lang bilang lalaki, kung dadaan sa harap mo yung babae, kahit may amoy, hindi mo naman maaamoy yun. Unless ingud-ngud mo yung ilong mo dun sa kanyang pechay, doon mo maaamoy. Hello? Pero, sa ganitong sitwasyon, paano ko masasabi na itong si Jennifer, maamoy ang pechay? Di ba? Kaya, wala talaga sa lugar ang posisyon ko rito eh. Hindi ako dapat naanyayahan dito ngayon eh. Kami nga ni Doktora, meron kami nakausap dito sa lugar na ito eh. Hindi naman putok sa kilikili, putok sa bibig. Talaga malayo pa, naamoy ko na. No? Pero, hindi naman kinakailangang ikwento sa buong barangay. Ano bang mapapala natin kung ikwento natin? Di gagawa lang tayo ng gulo. Kapatid, Aling Belen, naalala ko lang po ang isang gospel no? sa Ebanghelyo, sa Biblia. Nung araw, napaka-iniingatan ng tao at pinandidirihan hindi yung may amoy sa pechay. Ang pinandidirihan ng panahon ni Kristo ay yung taong may ketong or may leprosy. Pag may leprosy, itinatapon yan sa mga desert, sa mga kuweba, doon yan tumitira. Kasi ang tingin nila, marumi sila. No? Sila ang nag-iisip na marumi sila kasi nakikita nila. Tayo, hindi natin dapat itapon. Kung sakali mang may naamoy ka,
Diyos ko, amuyin mo rin ang sarili mo at baka pareho na kayo ng amoy. Correct. Huwag nating hatulan ng kapwa natin at huwag tayong maging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay. At Alex Calleja, kung luto na ang kare-kare, pakitawag mo lang ako mamaya, ha? Salamat. Maraming salamat, Dr. Love.